So, this morning, ang pag-uusapan po natin this morning entitled, Greater Honor to Our Pastors. Amen? So, hindi po tayo lulod mamaya. Okay, so to be clear po, yes, obviously, na ang greater honor ay kay Lord. Pero syempre, yung mga taong nilagay ni Lord para mag-alaga po sa atin, which is our pastors, is kailangan din po natin silang i-honor. Amen? Sa paanong paraan? By loving our pastors. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to 13, ang sabi doon, Tagalogin natin para mas masaya. Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-ala sa Panginoon. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Sabihin mo sa katabi mo, peace be with you. Okay, so question, do you appreciate our pastors? Amen. So kung sa palagay po natin ay hindi pa natin ganun na-appreciate ang ating mga pastors, let's discuss how we can show our love and appreciation to our pastors. Jeremiah chapter 3 verse 15. Ang sabi doon, bibigyan ko kayo ng mga pinunong sumusunod, kanino? Sa akin. At pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. So, ibig sabihin po, yung ating mga pastor, yung mga pastor po natin na nag-aalaga sa atin, ang naglagay po dyan ay si Lord. Amen po ba? Hindi tayo ang pumili sa kanila, kundi si Lord po. At sa totoo lang, yung mga pastor po natin ngayon, hindi naman nila piniling magpastor dati. Tama po ba? Lahat po yan. Si Pastor King nung hindi pa siya pastor, okay, gusto niyan maging PBA player. Amen? Kung di siya pastor, baka nakikita na natin si Pastor King naglalaro sa PBA, no? Kalaban sila Jimmy Santos, di ba? Benji Paras. Oy, tumatawa kayo. PBA player po yun. Si Jimmy Santos, sila Benji Paras. Okay? Ano pa? Si Pastor Joseph. Yan, Pastor Joseph. Pag tinanong mo yan dati, Pas J, or dati ano yan pre tawag ko yan. Pre, gusto mo bang magpastor? Di ba? Ayaw niyan. Mas gugustuhin pa niyang mag-artista. Di ba? Kung nag-artista yan, malamang ang kasabayan niyan sila, Dante Barona. Sila Bentisoy. Kailan si Bentisoy? Yung mga nanay natin nagtatawanan, no? And kahit ako, honestly speaking, kung tatanungin niyo ako, kung gusto ko pong magpastor, tatanungin niyo po ako, honestly speaking, ayaw ko po. Okay? Mas gusto ko pang mag-Germany. Alam niyo yung Germany? Manager. Okay? Okay? Pero dahil yan po ang calling sa kanila ni Lord, hindi po sila makakatanggi. Amen? Pinili po sila ni Lord at sila po ang nilagay ng Lord para mangalaga sa atin. Amen? Ngayon, number 1, how we can show our love and appreciation to our pastors. Number 1, sabi mo, pray for our pastors. Okay, hindi po pray. Sorry po, naka-braces ako. Okay, bakit? Kasi ayon po sa statistics, 97% of pastors have been betrayed, falsely accused, or hurt by their trusted friends. Amen? Kung ano-ano ang nasasabi na hindi maganda sa ating mga pastor. Naririnig niyo po ba yan? Sumbong niyo kay pastor yan. Okay? Ano pa? 70% of pastors battle depression. Bakit? Kasi hindi lang po problema ng sarili nilang pamilya ang pinoproblema nila, kundi pati problema ng simbahan
at ng bawat miyembro sa atin. Amen? Next, 7,000 churches close each year. Bakit? Pwedeng kulang sa pondo or walang masyadong committed na miyembro. Ano pa? Maraming pastor ang nag-quit sa pagpapastor after ilang months. Bakit? Kasi hindi po talaga madali ang pagpapastor. Amen? Next is 10% will retire as a pastor. Meron na po ba ditong gusto mag-retire na pastor? Okay, wag po muna. Okay, bakit sila nagre-retire? 10%, no? Sa dami, 10%. Bakit? Posibleng dahil sa katandaan or maaaring hindi na kaya ng kanilang katawan para magpastor. Next, 80% of the pastor feel discouraged. Bakit? Kasi minsan, yung dapat na number one support system ng ating mga pastor, which is mga leaders, minsan, sila pa ang number one na kontrabida. Sabi mo nga, aray ko. Okay? Sabi ni pastor, ang team natin sa anniversary is greater glory. Pero yung mga leaders, wag na yan, pastor. Mas maganda yata yung to God be the glory. Tapos ang t-shirt natin na ganyan. Okay? Sabi ni pastor, eto yung t-shirt na susuotin natin sa anniversary. Pastor, wag yung itim na yan. Diba? Parang hindi simbolo ni Lord yan eh. Parang maganda, pastor, yung yung puti. Tapos sa lalaki, polo, no? Tapos sa babae, palda mahaba hanggang dito. Okay? Ano pa? 94% of pastors' family feel the pressure in the ministry. Meron po bang mga pastors' kids dito? Diba? Na dapat, pag asawa ka ng pastor, ganito ka kumilos, ganito ka dapat magsalita. At sa mga anak po ng pastor, mga pastor kids, diba? Pag may nagawa kang mali, nakapagsalita ka ng hindi maganda, anong sasabihin? Diba anak ka ng pastor? Diba? Dapat di ka ganyan. Anak ka pa man din ng pastor. Amen? Meron pa po ba ditong gustong maging anak ng pastor? Okay? Sa mga anak ng pastor, wala po kayong magagawa. Okay? Next is, 78% of pastors have no close friends. Yung iba, bakit kaya? Hindi kaya pwedeng, baka naiilang kay pastor, or pwedeng may tinatago kay pastor. Okay? Sabi mo, wag mo nang itago yan. Okay? Sana wag po tayo maging ganon. No? Next, 90% of pastor report working 55 to 75 hours per week. Ganon po ang trabaho ng ating mga pastor. Amen? Minsan po yung ating mga pastor sa isang linggo, tulog na lang po yata ang pahinga ng mga yan. Tapos, kulang pa. Amen? Yan po ang pinagdadaanan ng ating mga pastor sa ministry. That's why we need to pray our pastor. Amen? 1 Thessalonians chapter 5 verse 25 to chapter 5 verse 25 to 27. Anong sabi doon? Mga kapatid. Bakit lagi mga kapatid ang sinasabi? Sinong kausap? Kristiyano. Ipanalangin din ninyo kami. Batiin ninyo ang lahat ng mga mananampalataya bilang mga minamahal na kapatid kay Kristo. Inaatasan ko kayo sa pangalan ng Panginoon na basahin ang sulat na ito sa lahat ng mga kapatid. So makikita po natin, even Apostle Paul, sinasabi niya na ipag-pray nyo din ako. Kaya sana po tayo bilang member of this church, bilang member ng SOGSIM, palagi po natin sana ipag-pray ang ating mga pastor. Amen po ba? At maging ugali po natin at culture na batiin, kamustahin yung mga kapatid natin sa Panginoon. Batiin mo yung katabi mo. Amen? Batiin po sila natin, kamustahin natin.
And ikaw naman, bilang kinakamusta, mag-response ka naman, kapatid. 'Di ba? Hindi yung pag kinamusta ka, hindi ka nagre-reply. Kasi pakiramdam mo, anong gagawin? Uutangan ka. 'Di ba? Kapag kinamusta ka at pakiramdam mo, uutangan ka, sabihin ko sa iyo, mag-reply ka, unahan mo na din. Sabihin mo, eto sis, namumblema ako ngayon, gipit kasi ako. So, hindi ka na iutangan. Di ba? Pag kinamusta ka, hindi talaga okay, gipit kasi ko ngayon eh. Di ba? So, maiilang na silang mangutang. Okay? Pero tayo bilang nangangamusta, batiin natin. Ipag-pray po natin, palagi, yung mga kasama po natin sa simbahan, ang ating mga pastor, tanda ng ating pagmamahal at paggalang sa kanila. Amen po ba? Okay? Dahil ang ipanalangin po or ipanalangin ka ng ibang tao ay malaking bagay dahil ang panalangin ay hindi po yan nababayaran. Amen? Kaya nga yung sinasabi natin, mapalad ang taong may nagpe-pray para sa kanya. Amen? Kaya kung gusto mong pagpalain ka, matuto ka rin ipag-pray ang iba. Sabi mo sa tabi mo, ipag-pray mo naman ako. Okay? That is number 1. Pray for our pastor. Number 2, follow your pastor and invest in his joy. Sabi mo nga, joy. Okay? In Hebrews chapter 13, verse 17, ang sabi po doon, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Sabi mo kay pastor, pastor, mananagot ka. Okay? Kung sila'y susundin nyo, ang sabi doon, kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito nakakabuti sa'yo. Amen. Okay? It means, submit to your pastor. Magpasakop po tayo sa ating mga pastor, sa ating mga mentor, kasi sila po ang nangangalaga sa atin. At kung tayo po ay sumusunod sa kanila at nagpapasakop, ibig sabihin meron po silang joy sa puso nila at patuloy na ma-encourage sa paggawa ng gawain para sa Panginoon. Amen? And kung titignan niyo po natin, no, alam niyo po, lahat tayo gustong lumago ang ministry natin sa Lord. Amen? Ang vision nga po natin, anong vision ng church natin? 1,000 churches, but may narinig ako 1,000 pesos. Okay, 1,000 churches. Pero hindi po natin magagawa yon kung tayo po ay hindi marunong mag-submit. Naalala ko po, last week, tama po ba, Pastora? Last Tuesday, so, na-meet ko po si Pastor Ronnie, yung ating pong guest na magte-testimony sa ating anniversary. Sabi niya, meron nag-invite sa kanya before para mag-mission sa Japan for 4 days. Sarap. Diba? 4 days, all paid expenses. Lahat, bayad. All expenses, bayad. Aalis ka na lang. Diba? And then that time, sabi niya, nagpaalam siya kay Pastor Aris. Si Pastor Aris. Okay, pumayag ka ba, Pastor? Okay, nagpaalam siya kay Pastor Aris. Sabi niya, Pastor, may invite po ako sa Japan. Alam niyo po kung anong sabi ni Pastor Aris? Hindi. Dito ka muna. Sakit nun. Di ba? Siyempre, kahit sino naman, Japan yun eh. Kahit sino naman, sinong hindi tutuloy, bayad na po yun lahat. Pero dahil pastor niya yon at ino-honor niya si pastor, nag-submit siya. Hindi siya tumuloy. Kung ako yun, hindi. Di mo nakatain sa linggo, pastor. Okay? Pero alam niyo po, after ilang months, alam niyo po kung anong nangyari. Nagkaroon po siya ng invite ulit sa Japan para mag-mission for 6 months. Lahat libre. Because of his submission. Sana, ganun din po tayo.
At di ko makakalimutan yung sinabi niya sa akin. Sabi niya, alam mo, walang anointing at pagpapala sa Kristiyanong hindi marunong sumunod at mag-honor sa pastor. Amen. Question, sino po dito gusto ng anointing? Sige Lord, ako na lang yung bigyan mo. Ayaw yata. Okay, sino po dito gusto ng anointing? Sino dito gusto ng pagpapala? Amen. Dapat marunong kang sumunod. Sabi mo sa katabi mo, magpasakop ka. Okay? Let them do this with joy. Dapat ang pastor nakakapaglingkod ng masaya, hindi nagdudusa. Amen? Sa paanong paraan? Honor them, submit to them. Na kapag nakita tayo ng ating mga pastor, na-encourage sila magpatuloy sa pagpapastor. Dahil kapag puro sakit ng ulo ang binibigay natin sa ating mga pastor, anong sabi doon? Hindi ito makakabuti sa'yo. Hindi ikaw ang magbe-benefit nun. Hindi si pastor ang magbe-benefit nun. Ikaw. Sabi doon sa verse, hindi ito makakabuti sa'yo. Bakit? Kasi sinong mag-guide sa'yo pag nag-quit ang ating pastor? Amen? Sino mag-guide sa'yo? Yung mga nababasa mong quote sa TikTok, tapos biglang may malungkot na background music? Amen? Kaya sabihin mo, honor. Obey. Amen? Sabi nga sa military, di ba? Obey first before you complain. Sumunod ka muna. Okay? Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka muna. Okay? And sabi diyan, don't ever talk against or badmouth to our pastors. Bakit? Sa Numbers chapter 21, verse 5 to 6. Ang ganda ng verse na to. Ang sabi doon, nagreklamo sila sa Diyos at kay Moses. Inilabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Wala kaming makain. Wala kaming mainom. Surang-sura o suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain ito. At dahil dito, ano nangyari? Pinadalhan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Kung titignan niyo po, ang reklamo nila, wala silang makain. Wala silang mainom. At ang malupit na reklamo nila, sabi nila, bakit mo pa kasi kami inalis sa Egypt? Bakit mo pa kami inalis sa dati naming buhay? Parang tayo. Dati ang gulo ng buhay natin. Di ba? Dati, wala namang patutunguhan yung buhay natin eh. Wala tayong pagkakilala sa Diyos. So sila, nagreklamo pa sila. May nasabi pa rin sila kay Moses. At anong nangyari sa kanila? Yun ang kinamatay nila. Question, meron po ba ditong gustong magreklamo? Okay? May reklamo po ba sa preaching ko? Sabi mo sa katabi mo, subukan mo. Okay? Numbers chapter 16, verse 1 to 6, sabi doon, naghimagsik laban kay Moses si Korah na anak ni Izhar at apo ni Kohat, na anak ni Levi. Kasama niya sa paghihimagsik na ito sina Datan at Abiram, na mga anak ni Eliab, at si On na anak ni Pelet. Okay, sorry po. Anak ni Pelet, napawang buhat sa lipi ni Ruben. Ba't kasi may mga pangalan pa no? Kilala si Ruben. Okay, may kasama pa silang ilan? 250 na katao na pawang kilala sa bayan at mga pinuno ng kapulungan. So yung 250 na to, hindi lang basta normal na tao. Hindi lang basta-basta na attendees lang. 250 na katao, kilala sa bayan. Diba? Siguro pa, konsehal, ganun. Basta kilala sila sa bayan. May katungkulan, pinuno. Ano nangyari? Hinarap nila si Moses at Aaron at sinabi, sobra na yung ginagawa nyo. Lahat ng nasa kapulungang ito ay nakalaan kay Yahweh at siya ay nasa kalagitnaan natin. Bakit tinataas nyo yung mga sarili nyo?
higit pa sa kapulungang ito. Nang marinig yun ni Moses, anong sabi? Nagpatira pa siya sa lupa. Sinabi niya kay Korah, bukas ng umaga, ipapakita sa iyo ni Yahweh o ni Lord kung sino ang tunay na nakalaan sa kanya at kung sino lamang ang maaring lumapit sa kanya. Ang makakalapit lamang sa kanya ay ang kanyang pinili. Amen. So dito si Korah nagtawag pa. Okay? Sana po tayo, church, no, or dito po sa church, bilang isang pamilya, sana hindi po tayo nagkakaisa para yung ating pastor ay pagtulungan. Amen? Kundi magkaisa po tayo na ang ating pastor ay ating tulungan. Okay? Sabi nga dyan, ang pastor, tinutulungan at hindi pinagtutulungan. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. At sa story po na yan, alam nyo po, kung ano ang nangyari kay Korah at doon sa 250 na sumama sa kanila. Alam niyo po kung ano nangyari? Kinain ng lupa. Amen? Sino po dito gustong pagtulungan ng ating mga pastor? Ha? Uso ngayon yan. Sino? Okay? So, ang ating po pastor dapat tinutulungan. Hindi pinagtutulungan. Kanina, no, kung babasahin natin yung previous verse, tinuklaw ng ahas. Sino po dito gustong matuklaw ng ahas? Okay? Sino po dito gustong kainin ng lupa? Ayaw nyo? O sige, sabi mo sa katabi mo, huwag mo awayin si pastor. Magdadala ka. Okay? 2 Kings, chapter 2, verse 22 to 24. Ito po Bible po ang nagsabi nito. Mula noon, naging malinis ang tubig na yon, gaya ng sinabi ni Eliseo. Mula sa Jericho, pumunta siya sa Bethel sa daan, may mga kabataan, young people. Lumabas mula sa bayan at pakutyang sinabi sa kanya dito sa man of God na to, umalis ka rito, kalbo. Bible po ang nagsabi, hindi po ako Inulit pa, umalis ka rito, kalbo. Okay? So, nilingon niya ngayon itong mga youth na to, yung mga kabataang ito. Nilingon niya. At anong ginawa ng kalbo? Sinumpa sila sa pangalan ni Yahweh. Mula sa agubatay, lumabas sila ang 2 babaeng oso at nilapa ang 42 mga kabataang kumukutya o nangaasar sa kanila. Young people, gusto niyong kainin kayo ng oso? Okay? Biblical po yan Tatawa kayo, biblical po yan. So sa mga young people po natin dyan, okay? Ingat kayo. Amen? Huwag niyong sasabihan kalbo ang ating mga pastor. Huwag niyong sasabihan kalbo yung ating mga leader. Kasi isusumpa kayo niyan. Okay? And the reason naman minsan, bakit nakakalbo yung ibang pastor at leader? Diba? Bakit? Dahil sa stress sa mga miyembro. Amen? Kaya magpasalamat po kayo kung ating mga pastor at mga leader ay hindi pa kalbo. Okay? Ibig sabihin, hindi sila stress sa atin. Amen po ba? Amen. Pero, titignan po natin, kung mapapansin nyo, biblically speaking, lahat ng nagsabi na hindi maganda tungkol sa mga lingkod ng Diyos is napapasama. Nakita niyo yung verse? Napapasama. Bakit? Kasi kapag ang lingkod ng Diyos ay dinishonor mo, hindi lang sila ang dinidishonor mo, kundi pati si Lord. Amen? Bakit? Lingkod ng Diyos yan Sa Kanya pinagkatiwala ni Lord yung spiritual life mo. Kaya maraming Kristiyano, ang tagal-tagal na sa simbahan, pero ang buhay, pagewang-gewang pa rin. Sala sa init, sala sa lamig, or pwedeng lukewarm. Bakit? Posible kaya dahil wala silang ibang ginawa, kundi i-dishonor ang pastor. I-bypass ang pastor at magsabi ng hindi maganda sa mga pastor or mga leader ng simbahan. Sa history ng Bible, kung babasahin po natin, si Pontius Pilate or si Pilato,
Okay? Nagsabi ng hindi maganda, or siya ang nag-utos na ipako si Jesus. Siya ang nag-decide na ipako si Jesus sa cross. Anong nangyari? Pontius Pilate died by suicide. Si Judas, nung ipinagkalulo niya si Jesus Christ, naging miserable ang buhay. At anong nangyari? Suicide. Anong ibig sabihin nun? Ganon din po sa atin. Pansinin nyo, yung mga taong kumakalaban sa mga tunay na lingkod ng Diyos. Diba? Sa totoo lang, kung titignan nyo po ang buhay, mababalitaan nyo, bumabalik sa dating buhay at mas nagiging malala pa. Amen? Bakit? Kasi yun ang consequence ng hindi mo pag-honor at pagsunod sa ating mga pastor. Amen? Genesis chapter 12 verse 3. Ang sayo'y magpala ay aking pagpapalain. At ang sayo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Malinaw po ang sinabi ng Bible. Ginagamit ni Lord ang ating mga pastor para mag-declare ng blessing. At ang pangako ng Diyos na kapag ipinagpala mo ang ating mga pastor, ang leader mo, ikaw ay pagpapalain. Pero kapag sinumpa mo or may sinabi ka na hindi maganda sa ating mga pastor, isusumpa ka din yan. Amen? This morning, church, tulungan po natin ang ating mga pastor. I-honor po natin ang ating mga pastor. Pwedeng sa finances, pwedeng sa ministry. Hindi ko po alam pero bahala po si Lord ang mangusap sa inyo. Amen? 1 Samuel chapter 26 verse 1 to 11. Masyadong mahaba, kwento ko na lang. So, ito yung time kung saan bumalik kay Haring Saul sa Gibeah ang mga Zefeo. Then sinabi nila kay King Saul kung saan nagtatago si David. Bakit? Pinapahanap siya ni King Saul Papatayin siya So, nung time na yon, nung nalaman ni David na hinahanap siya ni King Saul, pumunta si David kung nasaan si King Saul para mag-spy. Okay? At nalaman niya nga, confirm na hinahanap nga siya ni King Saul para patayin. Kaya kinagipihan, alam niyo anong ginawa ni David? Pinasok niya yung bahay or pinasok niya kung saan naglulungga si King Saul kasama si Abisai para unahan si King Saul. Then nung napasok na nila si King Saul, nakita ni David, tulog. Kaya sabi ni Abisai, sabihin mo lang David, tatarakan ko yan. Di ba? Sasaksain ko na yan. Hindi na bubuhayin yan. Pero anong sabi ni David? Verse 9, ang ganda na sinabi ni David. Huwag mong gagawin yan. Okay? Malaking kasalanan na pagbuhatan ng kamay ang haring pinili ni Yahweh. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, ang Diyos na buhay. At darating ang araw na mamamatay rin siya, maaaring sa sakit o sa digmaan. Verse 11, wag nawang itulot ni Yahweh na patayin ko ang kanyang piniling hari. Kunin na lang natin ang kanyang sibat, pati ang lalagyan niya ng inumin, at umalis na tayo. David honor God. Bakit? Dahil alam niya na kahit nagkaganon si King Saul, ay pinili pa rin at inanoint pa din ng Lord itong si King Saul para maging hari. Sa history ni David at ni Saul, pwede nang patayin ni David si Saul sa daming beses na pinagtangkaan siya nitong patayin. Kasi nga siya na yung susunod na hari Pero alam niyo po, nung may pagkakataon na si David para patayin si Saul, hindi niya po ginawa. And katulad po ni David, I pray and I hope na dapat sana, o hindi dapat sana, kundi dapat ganito din ang ating pananaw. Okay? Ang ating mga pastor, hindi po perfect yan.
nagkakamali po yan. Hindi sila perpekto. May mga pagkakataon na ang hirap unawain ni pastor. Ang hirap tanggapin ng mga desisyon ni pastor. Ang hirap saluhin ng mga binibitawan ni pastor. Okay? Pwedeng dumadating sa point na nasasaktan ng ating mga pastor, yung ating mga damdamin. May mga nasabi sila na hindi mo nagustuhan. Pero sana kagaya ng pag-honor ni David kay King Saul. Dahil alam niya na pinili pa rin ito ni Lord at inanoint bilang hari. Maging ganun din po sana tayo. Diba? Maging ganun din po tayo sana sa ating mga pastor. Na kahit nagkakamali po sila, still, inanoint at inappoint pa din sila ni pastor para mangalaga sa atin. Amen po ba? Amen. Kung may mga pagkakamali man ang ating mga pastor, still honor them. Dahil yung pagkakamali po nila, hindi po yun ang magsasabi or magdidikta na habang buhay failure ang ating mga pastor. Amen? Kung nagkakamali man ang ating mga pastor, hayaan po natin si Lord ay gumamit ng mga lingkod niya para mag-correct sa kanila. Okay? At kapag dumating sa pagkakataon na nagkakamali po ang ating mga pastor, nagkakamali po sa ginagawa nila, okay? Sana i-honor pa rin po natin sila. Okay? Kasi ginagawa po nila yung kanilang mga tungkulin bilang pastor. Kung ayaw niyo pong i-honor si pastor, sino po dito gusto magpastor? Okay? So that is number 2. Number 3, sabi doon, free our pastors from distraction. Acts chapter 6 verse 1 to 4. Habang patuloy na dumarami ang mga alagad, nagkaroon ng reklamo laban sa mga Hebrews, ang mga Hellenista. Sinabi nilang ang mga byuda sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng kanilang ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking iginagalang. Puspos ng espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. Samantala, iuukol naman namin ng aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. So ito po yung eksena kung saan nagre-reklamo na yung mga Hellenites sa mga Hebrews. Bakit? Dahil napabayaan na raw yung kanilang mga byuda at hindi na nasusuportahan. Kaya nung inipon yung 12, sabi nila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga sinabi sa verse 3, kaya mga kapatid, pumili kayo sa kasamahan ninyo ng 7 lalaking iginagalang, puspos ng espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. Samantala, iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Amen? Naniniwala po ako na tayo po yung 7 sinasabi dito. Sino ayaw sumama sa 7? O sabi mo sa tayo, doon ka sa pang-8. Okay? So, tayo yung sinasabing 7 dito. Matatalino, puspos ng espiritu at ginagalang. Amen? Bakit? Kasi ang tungkulin po ng ating pastor, siyempre, magturo. Tama po ba? Hindi na po niya dapat ginagawa ang gawain ng ating mga workers at leaders. Ang trabaho po ng ating mga pastor ay magturo, hindi magbuhat ng bangko. Okay? Dahil tayo po, dapat mga workers and leaders ang gumagawa nun. Amen? Sa ating pong simbahan, kapag member ka, dapat workers ka. Sabi mo sa tabi mo, pag member ka, dapat workers ka. Amen? Hayaan na po natin ang ating pastor na makapag-focus sa kanyang mensahe para sa araw ng linggo o sa ating anniversary. Hayaan na po natin si pastor ang mag-focus doon.
Kaya nga po tayo merong mga ministry eh. Amen? At kung merong, yung sinasabi natin na magkaroon po tayo ng kusa. Okay? Hindi kung kailan darating si pastor, doon pa lang po tayo naglilinis. Di ba? Doon pa lang po tayo mag-aayos ng upuan, magsiset up, magsisipra. Okay? Kasi kung ganun, masyado ka naman yatang pasikat, boss. Okay? Hindi mo alam, may CCTV dyan, no? Napapanood kayo ni pastor kung kailan darating na si pastor. Ayun na si pastor, ayun na si pastor. Okay? Tulungan po natin ang ating mga pastor. Kung may kailangan buhatin, sabi diyan, kung may kailangan buhatin, dapat tayo na yung nagbubuhat. Hindi tayo yung nagpapabigat. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. 2 Corinthians chapter 11, verse 28. Bukod sa lahat ng ito, ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Anong ibig sabihin yan? Sabi doon, empathize with the weight of ministry that our pastor carry. Bakit? Kasi bilang mga lingkod ng Diyos, ito po yung dinadanas ng ating mga pastor sa totoo lang. Ba? Lagi nilang iniisip ang mga simbahan at ang ating mga pastor, hindi lang ang gawain ng simbahan ang iniisip ng mga yan eh. Okay? Kundi ang bawat member nito. Eh, pag hindi ka nakaka-attend ng church, iniisip ka niyan, bakit kaya hindi na uma-attend si ganito? Amen? Ang problema kasi sa atin minsan ganito, kapag hindi tayo nakaka-attend ng church at nakita natin si pastor, imbes na si pastor ang magtanong sa iyo, bakit hindi ka na nakaka-attend? Ikaw ang nagtatanong kay pastor, Pastor, umattend ka ba? Si pastor na yung tinatanong mo kung umattend ba siya ng church. Okay? Si pastor na yung tinatanong mo kung nag-church ba siya. Amen? Church, tandaan po natin, hindi po madali ang trabaho ng ating mga pastor. Minsan, dumarating sa point na humihina ang source of income nila or pwedeng minsan wala pa nga eh. 'Di ba? Bakit? Kasi kailangan nilang balansehin ang trabaho at ministry. Kailangan nilang balansehin ang ministry at business. Pero alam niyo po sa kabila nun, kung makikita po natin, hindi sila pinababayaan ni Lord. Bakit? Tanungin niyo kung bakit. Kasi hindi po nila tayo pinababayaan. Amen po ba? Kaya bilang pag-honor at pasasalamat sa ating mga pastor, wag naman po natin silang pabayaan. Ipag-pray po natin sila, i-honor, pagpalain, at suportahan sa ministry. Okay? Let us be an encouragement to our pastors. Bakit? Bilang mga workers, ipakita po natin na hindi nasasayang yung mga payo at pangangaral ng ating mga pastor. Na hindi lang natin dapat basta pinakikinggan yung kanilang mga sinasabi, kundi sinasabuhay at patuloy na may nababago sa buhay po natin. Amen po ba? Mapalad po tayo sa totoo lang, church. Mapalad po tayo kasi hindi lahat ay may pastor. Amen? Di po lahat may pastor na katulad ng mga pastor po natin. Yung ating mga pastor, kahit may mga pinagdadaanan po yan, never po natin sila nakitang dumaing na church. Kailangan namin ng ganito. Kailangan namin ng pambayad ng kuryente, pambayad sa upa. Wala po eh. Wala po tayong naririnig sa kanilang ganun. Pero kahit ganun, hindi naman ibig sabihin nun ay hindi na sila worthy bigyan ng something, regalo, or something to appreciate them. Kaya nga sabi ko kanina, no, bahala si Lord ang mangusap po sa inyo. Okay? At hindi lang ang ating mga pastor ang dapat minamahal natin, kundi ang buong pamilya po ng ating mga pastor. Okay? Hindi pwedeng si pastor lang ang i-honor ko, pero si pastora hindi. Kasi ganito siya eh, kasi ganyan siya eh. Diba? Si pastor lang i-honor ko kasi yung mga anak niya, ganito yung attitude eh. Yung mga kapatid niya, ganito, ganyan yan eh. Hindi po. Okay? Kundi dapat, kung ino-honor po natin ang ating pastor, dapat ino-honor din po natin yung kanyang buong pamilya. Amen po ba? Last, number 4, pwede na po akong samahan ng
banda. Ang ating poging keyboardist, no? Number 4, last, don't judge or criticize our pastor. Romans chapter 4, verse 4. Okay. Sabi doon, sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At ituturing naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. Amen. This morning gusto kong sabihin na sana or dapat wag po nating husgahan ang ating mga pastor. Kasi minsan sa tingin natin, ay parang mali yung ginawa ni pastor. Pastor, mali yan. Pero hindi po natin alam yung puso ng ating pastor eh. Hindi lang po sa ating mga pastor, maging sa ibang tao, sa mga kasama po natin. Huwag po tayo basta-basta nanguhusga ng kapwa natin. Kasi, pwedeng, kung isipin mo parang mali yata ito ah. Pero hindi mo alam eh. Hindi mo alam yung puso ng tao. Bakit niya ginawa yon? Okay? Baka yung pagtingin nila sa pagtingin mo ay malayo. Magkaiba kayo ng perception. At minsan, pwedeng maganda yung ginagawa, pero mali ang puso, hindi natin alam yun eh. Si Lord lang ang nakakakita nun. Kaya nga minsan sinasabi natin, kung sa palagay mo, mas marunong ka at mas magaling ka pa sa pastor mo, simple lang. Eh di ikaw ang magpastor. Okay? Ang magpastor po, okay, wag po nating iisipin na mas magaling ka, mas may alam ka kaysa sa pastor mo. Again, honor, respect our pastor. Kung mas mayaman ka sa pastor mo, mas matalino ka, mas may pinag-aralan ka, still, submit and honor them. Kung meron silang hindi alam, pero ikaw alam mo, tulungan mo. Tandaan niyo po sa buhay natin, hindi po pera, talino at taas ng pinag-aralan ang sukatan para i-honor mo ang tao. Kundi yung submission and obedience dun sa tao. Amen? Obedience dun sa taong nangangalaga sa'yo. This morning, let us appreciate our pastor. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Sa oras po na to, pwede po ba natin tawagin yung ating mga pastor? Pastor King, Pastor Joseph, Pastora Christy, Pastora Tina. Amen? Pwede po ba kayo dito sa harap? Okay. So, as you can see, ito po yung ating mga pastor. Asa si Pastor King? Ay, dito po kayo. Sige, okay lang. Huwag po kayo mahiya. Lagi mo. Okay? So, as you can see, here is our pastors. Diba? Kung meron pong issue or problema sa simbahan, sila po ang number 1 na sumasalo. Okay? Kung may nasasabi po ang ibang tao na hindi maganda tungkol sa ating simbahan, sila po ang number 1 na nasasaktan. Amen? Sa panahon na tayo po ay may problema, sila po ang unang mga nangangamusta. Kapag tayo po ay hindi nakakapagsimba, sila po ang unang nagtatanong, bakit wala ka? Sila po yung mga taong nagre-rebuke, nagko-correct at tumutulong sa atin para mailagay po tayo sa ayos. At sa panahong hindi po tayo nagpe-pray, sila po ang mga taong nagpe-pray para sa atin. Tignan niyo pong mabuti yung ating mga pastor. Tignan niyo pong mabuti yung ating mga pastora. Diba? Yung mga mukha po na yan, okay? Hindi niyo po sila makikita na malungkot. Hindi niyo po sila basta-basta makikitang nalulungkot, bagamat nalulungkot po yung mga yan. Makikita niyo po, sila yung maunang taong makikita niyo na ngumingiti kahit ang bigat na ng mga pinagdadaanan po nila. La Pastor King,
Pastora Tina, di ba? May mabigat na problema din pinagdadaanan yan. Makikita niyo po si Pastor Joseph, no? Hindi po iniinda niya ng pagod. Tatakbo po yan ng Caloocan. Halos araw-araw nagla-live group. Si Pastora Christy, ba? Nandyan pa din po siya palagi para sa atin bilang nanay na magpapayo. Even sa mga churches po natin sa satellite. Pastor Patrick, Pastora Wari, diba? Still yung support pa din po nila nandun. Kaya sana po tayo bilang mga members at workers, I pray to God, tayo po ang maging matibay na support system ng ating church. Lord, I pray na patuloy na kalakasan sa aming pastor. Lord, ibuhos mo po ang pagpapala sa aming mga pastor. Ano mang ginagawa ng kaaway sa buhay nila, dalangin ko, Panginoon, alisin mo in Jesus' name. Lord, any curse, Panginoon, na ginagawa ng kaaway sa buhay nila, sa aming simbahan, Panginoon, winawasak po namin sa pangalan ni Jesus. Lord, ano man sakit karamdaman ang pinagdadaanan ng aming mga pastor, maging ang kanilang pamilya, panalangin ko, Panginoon, healing in Jesus' name. Lord, patuloy na pagpapala ang ibuhos mo sa aming mga pastor. Lord God, bless them financially. Lord, bless them in their family. Lord, bless them in their business, in their works, Panginoon. Palagi mo silang gabayan at ingatan. Maraming salamat po, Lord. To you the glory, honor, and praises in Jesus' name.